Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang kulit, ang saya ng umaga. Double A sa Double B. 11 o'clock kami ni Maring Susan Enriquez. Samahan niyo kami. Pero Ali, may mga reports muna tayo. May mga reports muna tayo. Nakapila na sir. Tawagan na natin. Yung mga taga-suporta ni Senador Antonio Trillanes na nagtitipon sa Senado, nagkabit na mga panibagong banner. So, tinanggal nila yung luma. Ganon. Mark Makalalad. Mga ilan yan. Ang mga nandiyan taga-suporta niya na nandyan sa may Senado. Marami. Hello, Mark! Mark! Wala eh. Ano? Yes? Konting kembot. Mark? Oo. Konting galaw, Mark, ng iyot. Mukhang marami Yung signal ay... Marami. Okay na. Mark? Mahigit 3 po itong mga taga-suporta ni Senador Antonio Trillanes na person nandito. At mas naging makulay pa yung bakura ng Senado ngayong araw. Ito'y dahil nadagdagan pa yung mga banner na ikinabit sa paligid nito ng mga taga-suporta niya. Kung dati may mga kulay dilaw at puti na banner lamang ang makikita dito mula sa Tindig Pilipinas, Voluntary Bicolano Group at Win for Freedom Movement, ngayon ay nadagdagan pa ito ng mga pulang banner. Nakita ng Super Radio na mula sa grupong Magdalo ang naglalagay ng mga banner sa bakuran ng Senado. Sa ngayon ay nagkakaroon na ng programa dito sa labas ng Senado at target daw nila na umabot sa 100 ang bilang ng mga taga-suporta na pupunta dito sa may labas ng Senado. Patuloy din ang kanilang sinasagawang programa kung saan katatapos lamang nila magdasal at ngayon ay binabanggit nila yung mga papuri kay Trillanes at yung mga dahilan kung bakit isa dapat pakulong at kung bakit hindi dapat ipinawalang pista ni Pangulong Duterte ang kanyang amnesty. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA Super Radio, DCWB. Kaya maraming salamat, Mark! Ngayon, meron pa tayo isang reporter, ang pagsadsad ng eroplanong Xiamen Air. Didinggin muli yan ngayon sa Senado. Detalye ng Continuation to. Diba? Continuation. Ito yung second hearing nila dyan. Oo. Detalye ng ulat. Ni Faravelo, nakabalik ka pala from Bangkok. Kaninang madaling araw. Ayun. Talaga si... Walang tulugan. Sarap ng kain yan. Oo. Dimpa, no? Sarap ng food. Oo. Nakita kita punta ka sa floating market, no? Punta ka sa floating. Nakakain. Oo. Yung mga isang taong pinag-ipunan, tapos ipon ulit, biyahe ulit. Oo, ganun naman. That is Habang kain ng life. tuhod. That's life. Oo. Hindi ba, Habang kain kahit ng kasi mahiga ka sa tuhod. pera mo, hindi ka naman makakarating doon. Ay, wala naman akong perang higaan. May naiipon lang kaunti. Hindi nga mag-ipon ka, hindi para bumili ng material na stuff. Ah, bagay. Yeah. Diba? Mas mabuti mag-ipon yung ka ng mag-ipon memory. ka para Yung mga imprint. karanasan, experience, adventures, yan ang ano mo. Yan ang mga priceless at saka Paglaga ka ng hindi siya naipon mo. Totoo. mawala Kasama ng sa'yo. anak at saka mga Oo. kaibigan na walang katapusang katatawanan. Correct. Memories. Anyway, dito sa Senado, didinggin muli ng Senate Public Services Committee ang pagsadsad ng eroplano ng Xiamen Airlines sa runway ng NAIA noong August 16. Ayon sa tanggapan ni Senator Grace Poe na chairman ng Public Services Committee, pagtutunan yung isa sa mga pagtutunan ang epekto sa ekonomiya ng insidente na naging dahilan ng 4 na araw na kanselasyon at delays ng domestic at international flights. Alamin na rin kung ano ang plano ng Department of Transportation, ng NEDA, Department of Finance, kaugnay ng mga planong i-decongest o paluwagin ang NAIA. Mayroon kasi mga proposals na magtayo ng panibagong paliparan sa Bulacan at sa Sangley Point, sa Cavite. Mayroong mga unsolicited proposals dyan, yung para ang private sector ang magtatayo ng paliparan at no cost sa gobyerno. So alamin ngayon kung ano ang status ng mga yan at kung yan ba ay matutuloy at kung kailan, kung sakasakaling approve yan ng gobyerno. Gayon din pagtutuunan muli yung pagrepaso sa mga pagkakamali at kakulangan di umano ng DOTR at ng NAIA officials, kaya nagtagal ang pagkakabahura ng eroplano at ang delays at cancellations ng mga flights. Dito ay inaasahan din na mauungkat o hihinga ng report ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP kaugnay nung pagrepaso sa flight data recorder na matatanda ang ipinasuri sa Singapore at may report na
na dala na yung resulta dito sa Pilipinas at pinag-aaralan na di umano ng CAAP. Nag-confirm na darating ngayong umaga. Babalik para sa ikalawang pagdinig dito si Transportation Secretary Arthur Tugade, si Finance Secretary Carlos Dominguez, at mga opisyal ng CAAP, Department of Tourism, dahil gusto ding alamin kung ano yung plano nga para sa turismo, para sa ekonomiya, para ma-decongest yung mga paliparan. At isa sa yan ay kabilang doon sa mga pagtutuunan. Ali at Susan, itong pagdinig ay mag-umpisa anytime, ay may kasabay na isa pang pagdinig, Senate Committee on Agriculture, dinidinig ang panukalang budget ng Department of, dinidinig ng Senate Committee on Finance, yung panukalang budget ng Department of Agriculture. Sumaharap dyan, nakakastigo dyan ni Senator Cynthia Villarci, Agriculture Secretary Manny Piñol. Nakastigo na agad, sabi kanina, wala akong rice shortage. Anong walang rice shortage? Wala kang mabili. Alam mo kasi parang ang hirap pag sinasabi nilang rice, walang shortage ng rice eh. Ang naririnig ko, maraming commercial rice. Pero hindi nga yun yung kaya ng karamihan. Pero ang sinasabi, ang percentage nung tumatangkilik sa NFA rice, maliit lang di ba? Yun ang sinasabi ni Infa. Oo. Kasi kaya lang siyempre gusto mo naman masarap ang kainin mong bigas. Nanamantala na yung yung mga traders, di ba? Kaya nga ang sabi ni Senator Sings, anong walang shortage, wala ngang mabili. Kasi nga, sabihin na natin nandiyan yung commercial rice pero may kartel. Sabi ni Senator Sings, hindi mo alam, may kartel. Nagagalit siya. So anyway, ongoing yung pagdinig dyan. At yung mga hearing na yan, yung tungkol sa Xiamen Air, pagdinig ukol sa panukalang budget ng DA at kung saan nauungkat yung krisis sa bigas, ay patunay na business as usual ang Senado kahit na mayroong situation dito si Senator Antonio Trillanes. Si Senator Trillanes naman ay a-attend daw doon sa pagdinig tungkol sa Xiamen Air incident, kaya nakaabang kami dito sa labas ng kanyang opisina for possible na ambush interview dito kay Senator Trillanes. Nalulubusin daw na nandito siya sa Senate, nakasanktuaryo siya dito sa Senate building. Umattend na nga naman siya ng mga public hearing dito sa Senado. Kamusta yung hearing niya doon sa mga yung security agency ni Soljan Calida? Yun hindi pa ulit siya nag-schedule ng panibago. Ang sabi niya, hintayin lang niya ma-settle itong kanyang situation, uungkatin daw niya ulit yun doon sa kanyang Committee on Public Services. Supposedly kasi yun ay didinggin ng Senate Blue Ribbon Committee, kaya lang hindi pa nag-schedule si Senator Richard Gordon. Oo. Although nagabiso, magpapatawag naman daw siya ng hearing. Kaya lang, nagsunod-sunod yung mga events dito sa Senate. Wala rin magamit daw na committee room para makapagdaos ng pagdinig. Kaya hindi pa nakapag-set ng schedule. So, si Senator Trillanes, porsigido dyan, naiinip siya doon sa pagpapatawag ni Senator Gordon ng hearing at duda siya magpapatawag ito ng pagdinig. Kaya inungkat niya yan sa pamamagitan ng kanyang Committee on Civil Services. Aabangan ba natin yung masisiwalat ba yung laman ng black box? Dahil nga nakarating na from pinadala sa Singapore, tapos bumalik na yung findings, di ba? Yung laman? Oo, yun nga ang ating aabangan. Matatalakay kaya yun today? Ang sabi nakakasama daw yan sa agenda, sa tatanungin sa CAAP. Kailan di ba nung last week ang sabi ng CAAP, hindi pa nila ma-i-divulge yung nilalaman dahil ongoing yung investigasyon. Pero tingnan natin kung meron ng update dun sa investigasyon at kung i-reveal nga nila yung resulta nito dito sa pagdinig ngayong umaga. Okay. Pansamantala mula dito sa Senado, ako si Ninfa Ravelo ng GMA Super Radio, DZWD. Okay. Salamat, Nimpa. Ito naman, yung grupong Piston ay nagprotesta dyan po sa harapan ng isang gasolinahan sa East Avenue, lungsod ng Quezon bilang pagtutol sa East train Avenue, law. traffic na At dyan. phase out ng mga lumang jeep. Oo nga. Siguro gusto nila para mas madaling marinig. Ano yun sa na naman? Pagtutol sa train law at phase out ng mga jeep. Okay, yung jeepney modernization. Divine Reyes, good morning. Kamusta naman ang epekto sa traffic? Naman. Sa ngayon, ay hindi pa naman nagdudulot ang paglandalo ng traffic mo. Itong pagkilos na isinasagawa ng grupong Piston sa pagkabilang panig yan ng East Avenue. So both sa Quezon City. sides?
both sides, hindi pa naman nakaka-apekto, tuloy-tuloy pa rin Nakatabi naman. naman. Oo, nakatabi naman sila, nasa gilid sila. At kanina nga ay sa tapat ng gasolinahan sila nagsasagawa ng protesta at partikular nga itong grupong pinagkaisang samahan ng mga super at operator nationwide o Piston. At ang una nilang inirereklamo ay yung pong pag-phase out ng mga lumang jeep at kanila ring inaangal sa ngayon ito nga pong train law at ang oil deregulation. At sa harap din ng gasolinahan kanila isinisigaw yung pagpalag sa sunod-sunod na pagkataas ng presyo ng produktong petrolyo. At pagkatapos nilang mga lampas sa isang gasolinahan nga dito sa East Avenue, ay tumawid sila at sa ngayon po ay naririto sila sa punong tanggapan ng LTFRB para ipahayag naman nga yung kanilang mariing pagtutol sa Transport Modernization Program. Ang inyong kapuso, Divine Reyes, ang GMA Super Radio, DZBB. Tunay na pambayan! Walang personalan! Okay, maraming salamat. Kami ay magbabalik. Meron tayong kakausapin Oo, mamaya. makausapin. At tatalakayin lang natin yung ease of doing business na isinabatas recently Parang ng May 28. sa panahon ngayon, parang pinirmahan. kailangan natin yan, di ba? Kailangan yan. Lilihis lang muna kami ng topic doon sa paghimay At saka doon sana sa maano din natin yung tungkol sa pag-asa. Kung may makausap tayo Pag-asa sa pag-asa. rin. Kasi yung sinasabi nga super typhoon. Super Typhoon. Ito, Oo. may biyahis, may flight siya sa weekend, ano? Oo, di syempre parang marami tayong mga kababaya kasi sinasabi doon sa mga advisory, parang kasi lakas daw ng Yolanda. Super Typhoon. Super typhoon. Daw ito. Ay, di ba sa may norte Para daw? ano, yung mga Sabi plano naman sa amin ninyo, kanina, sa norte daw yan eh. yung sa mga plano Wednesday daw ang weekend. pasok sa Philippine Oo. Air Responsibility. Malaman lang natin for a bit from pag-asa. Sa ating pagbabalik, Double A sa Double B! Babalik po kami. Mga kapuso, ngayong panahon ng bagyo, tumutok dito sa Double B sa News TV para magabayan sa mga public storm warning at class suspension. Kapag itinaas ang public storm warning signal number 1, suspendido ang klase sa preschool at kindergarten sa private at public schools. Kapag itinaas na ang public storm warning signal number 2, suspendido ang klase sa kindergarten, elementary at high school sa private at public schools. At kapag naging signal number 3 na ang public storm warning, suspendido ang klase sa lahat ng antas, kabilang na ang kolehiyo. Kung wala namang bagyo pero masama ang panahon, ang lokal na pamahalaan na magpapasya kung kailangang suspindihin ang mga klase. Ang ilalabas na pag-asa bulletin ng alas 10 ng gabi at ng alas 4:30 ng madaling araw ang magiging batayan ng pagdeklara ng class suspension sa buong araw. Ang ilalabas naman na pag-asa bulletin ng alas 11 ng umaga ang magiging batayan ng pagsuspindi ng klase sa hapon. Tumutok dito sa Double B sa News TV para maging updated sa mga deklarasyon at abiso ng class suspension. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang kulit, ang saya ng umaga. Double A sa Double B. Ay na, nasa linya na. Nag-aaral lang ako ng pindot-pindot dito eh. Mhm. Diba? Mhm. Yung pala yun. Ganun Yan. pala yun. Mhm. Ngayon lang ako umupo dun sa mga pindutan dito. Dahil wala si Igan. Anyway, this morning, mahalaga yung ating pag-uusapan. We beg your indulgence. Hindi lang tayo makikihalo dun sa usapan ng paghimay, nung legal ba o hindi, yung revocation ng amnesty Senator Antonio Trillanes, yung inflation at taas ng mga bilihin. Mamaya, magkakapanahon tayo para sa pag-asa. Unahin lang natin dahil nasa linya na natin ang Undersecretary for Competitiveness and Ease of Doing Business Group ng Department of Trade and Industry. Nasa linya na natin, Undersecretary Attorney Rowell Barba. Yusek, magandang umaga po. Ali Soto at Susan Enriquez. Live tayo sa DZBB at GMA News TV. Good morning po, Yusek. Ay, magandang umaga po, Ali at saka Susan. Okay. English lang eh. Ease of Doing Business pinirmahan bilang batas ng ating Pangulo noong May 28. Effective nung Opo. June 17, is it? Ano po June 2 po. yun? Ano po yung pinakamahalagang punto June 7. nitong batas na pinirmahan ng Pangulo na ito?
Ito po, naglalayan po itong mapaganda po at papabilis po yung mga processing ng mga business permits po. At hindi lang po ito limited sa business transaction, cover din po nito yung mga non-business transactions. No? So, Business and non-business. Oo, malawak po yung coverage nito. Kasi Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. Opo. Yung madali nang makipag-transact sa gobyerno, kasali yon? Yes po, lahat Uy. po ito covered po, business saka non-business. So, malawak po yung coverage po nito. Ay, yung mga pagkuha ng passport, mga ganun? Opo, Kasali. saka Uy! driver's license, at saka kung ano pa pong mga kailangan ng mga lisensya at mga permit po from the government. Sana alala mo na ang Pangulo, nung kahalal pa lang niya, o nung eleksyon ba yun, nung may napadaan siya sa isang mall, nakita niya na maagang-maaga nakapila na yung mga Pilipino. Diba? Isa yan sa pangako Sinabi niya. niya, ayaw niya na nakikita mo yung mga nakahiga sa pag-apply ng passport, di ba? Yung mga- So makinig kayo ha, dahil hindi lang pala ito dun sa Opo. pag-setup ng negosyo, pati yung mga transaksyon natin, na tayo pong lahat nakikipag-transact ng pagkuha ng mga dokumento natin sa pamahalaan. Okay, unahin muna Opo. natin yung ease of doing business kasi mukhang dito yata nagka-problema na lumabas yung balita na ang PACC, ang Presidential Anti-Corruption Commission, nagsalita na, nako, baka file namin ng administrative charges yung sa harap ng ombudsman dahil sa delay ng implementasyon nitong batas na ito. Ano muna itong ease of doing business, simplified para sa ating mga nanonood? Ito po yung kung maalala po ninyo, sa lahat po ng zona ni Pangulo, nababanggit po niya na gusto nga niya mapabilis po yung pag-transact ng mga sa gobyerno, at ayaw na nga po niya nakikita na may pila, no? So, yung in fact, nasabi po rin yan sa last zona niya na nagpasalamat siya sa Kongreso para huli ito sa batas na ito. So ano lang yan, hindi lang to attract foreign investment, pati yung ating mga lokal na magandang negosyante na gusto mag-set up ng business. Opo, ito po para po sa ating mga mamamayan mismo, no? Hindi lang po para sa mga foreign investors. Dahil sinasabi nga, bumagsak tayo ng 9 notches doon sa 2018 World Competitiveness Yearbook, the worst decline sa Asia Pacific. So hindi lang basta yung sa dayuhan, pati yung tayo pong mga Pilipino, lalo na yung mga SMEs, kasi doon po yung thrust natin, gusto nating maging entrepreneur o magnegosyo kahit maliit ng ating mga kababayan, po? Opo, tama po kayo dyan, no? Tungkol po naman doon sa implementing rules and regulations, nakalagay po sa batas po yan, Section 30, na yung pong Anti-Red Tape Authority, sa pagkikipagtulungan po sa civil service, DTI, DICT, DOF, DILG, at marami pa pong mga government agencies, shall promulgate the necessary rules and regulations within 90 working days from the effectivity of this act. So yun po yung nakalagay doon, at sigurado po naman na napag-isipan po ito ng Kongreso na kailangan po ng consultation sa mga affected stakeholders, pati na po ang ating mga mamamayan, na meron nung sapat na panahon, no, para po isalabas yung implementing rules at regulations. So wala pa pong delay sa pagpapalabas Wala pa po. ng implementing rules and Yung regulations, IRR. Opo. Sabi kasi Wala ng pa po. PACC, nung Anti-Corruption Presidential Anti-Crime Commission, PACC, ika nila, delayed na, ang tagal-tagal niyong ilabas yung IRR. Diba? So ang sinasabi ng DTI, ang sinasabi niyo po, hindi pa delayed kasi based sa effectivity period, wala pa nung Opo. 90 working days. Wala pa po. kasi kailan June yan, effective June? na po ito, June 17. June 17. July, So August, meron po oo nga. tayong hanggang October 22 para po ilabas yung implementing rules and regulations. In fact, si Secretary Lopez na inibitahan yata ang PACC na tulungan na ang Opo. DTI at yung ibang ahensya. Tumulong na kayo sa pag-craft ng IRR. Oo, lahat po gusto namin nung makuha po yung mga comments po ng lahat ng mga government agencies dahil lahat po kami affected dito, pati po PICC. Hindi lang po kami. Okay, yung pang nababanggit na mga, let's say for example, deadline sa government transaction,
Mhm. Ganun din dun sa efficient government service, 3 araw kapag simple lang yung transaksyon, 7 araw Opo. kapag medyo komplikado, 20 days para dun sa highly technical transactions. Ganun din po pag kami na nag-a-apply ng passport, ng license, ganun din po. Opo. In fact, dito po sa batas na to, lahat po ng ahensya ng gobyerno ay mandato na maglabas ng citizen starter kung saan po nakapaloob doon yung period. At saka kung ano pong klaseng transaction at kung sino ang magpa-process po ng permit. Ito po, covered po dito yung hindi lang po private to government, but kasama din po dito yung mga government-to-government transaction. So halimbawa may reklamo ka, paano yung pwedeng gawin ng mga kababayan ho natin? Kasi parang minsan sasabihin nila, ako, oo nga may ganyan naman, pero ganun pa rin yung serbisyo. So kung meron kang na-encounter Tumagal, ang tagal. Oo, matagal, dami-dami mga pababalik-balikin ka. Di ba yun yung nakaka-turn off minsan sa mga nasa sa gobyerno? Yung parang pwede mo namang ibigay na isang bagsakan yung mga Saka requirements. So, laging may like babalik-balikin let's ka. say sa pagkuha ng passport, may dahilan eh. Kasi sa volume, Oo. sa dami na nag-a-apply, hindi ko lang Ngayon alam po, ngayon kung sa gaano. batas po na ito, bawal na ho yung magre-require ka ng isang dokumento na wala po doon sa listahan. Okay. Oo. Bawal na po Sabay-sabay yun. na ibibigay dapat. Oo, dapat po. Kung ano lang po yung nakalista, yun lang po yung hihingin ninyong requirement. At saka po doon sa mga babayaran, bawal na rin po sumingil na wala po doon sa citizen starter. Kasi di ba At ito po, first strike pa lang, suspension na po ng 6 months. So ang ba 6 ako, months ng naka-encounter ka, you have to, susulat mo ba ito, sir? Paano bang gagawin yung reporting nito? Para alam din ng mga kababayan natin what to do, kasi nga minsan naano sila na, wala naman nangyayari, ganun pa rin naman. So para ma-empower mo sila, kung ano yung pwede nilang gawin, in case, maka-encounter pa rin sila ng mga ganyang klase ng government employees na magbibigay ng serbisyo na sablay. Opo, lahat po ng reklamo, pwede pong idulog sa Anti-Red Tape Authority po. Maglalagay po, meron na po kami ginagawa na website ngayon, and hopefully po, operational na siya in the soonest possible time. Ba? Anti-red tape. At ito pong authority na to, siya po magpa-file ng kaso laban po dun sa nirereklamong government official. Either po sa civil service o kaya po sa ombudsman. Suspension sa first offense pa lang. Opo, 6 months without pay. Ayun. Ba? Para pag gaganyan Kaya kasi po. mapipilitan ka rin talaga yung nasa gobyerno, yung mga nagbibigay ng serbisyo, kumbaga parang lalo pa naman ngayon, di ba, may mga cellphone. Pwede ho bang kunan ng cellphone pagka video, tapos para yun ang magiging pruweba mo? Pwede Dapat, po. Tsaka po yung second strike po dito, tanggal na po, no? Aba. Terminated na, meron pa pong criminal liability at may penalty pa. To think Sa pag ikaw ay 500,000 to 2 million. pag ikaw ay empleyado ng gobyerno, ikaw ay civil servant, meron kang security of tenure. Pero dito kapag nag-strike to ka, natanggal ka. Opo. Kaya nga po yun ang sa mga consultations po natin, yun nga po yung maraming, objections, no? Lalo na po sa ating mga government officials na masyadong harsh. But yan po yung batas natin, kailangan lang po nating implement. Pero kasi ang iniisip ko kasi yung parang we're going after yung individual na government employee na who is not able to deliver. Pero ang naiisip ko kasi yung mismong departamento o ahensya, let's say for example, wala tayong driver's license kasi walang mga plaka kasi naipit sa isang court case. Wala yung passport nga ang tagal nung mag-a-apply ka, makukuha mong date is like 2-3 months after, no? Dahil kasi because of the volume. 'Di ba yung delay in the efficient government service is minsan not so much the act of one individual government employee, pero yung mismong ahensya, paano po 'yun? Ito pong batas na ito, meron pong, may regulatory aspect. But at the same time, nagbibigay din po siya ng, may provision po dito na kung saan pwede pong bigyan ng reward yung mga departamento na maayos po yung serbisyo sa ating mga kababayan. Paano pong reward yon? Monetary? Pwede pong kahit na pwede pong monetary at pwede rin po namang sigurong parangal.
or recognition po sa departamento po na yan. Ang maganda dun sa ease of doing business, merong zero contact policy. Ito naman, wala namang government officer o employee na makakakontak yung nag-a-apply, no? Para bawas nga sa katiwalian. Opo, dito rin po sa batas nakasaad na yung una lang po dapat yung merong contact, no? Or kung meron po mga proseso or licenses na kailangan ng pakikipag-usap sa mga mamamayan, no? Sa mga aplikante. Pero generally po, talagang zero contact. So lahat po ng sinasabihan namin ng lahat ng mga ahensya na mag-automate na po, no? Dito lang po natin talaga may implement yung zero contact policy. Yung mga LGU, no? Yung mga LGU, pupunta ka, kukuha ka ng business permit, so dapat sila mag-automate sila. Opo, mandate po din po dito sa DICT na kailangan po tulungan nila yung mga LGUs natin na mag-automate within 3 years from the effectivity of the law. So, malaking bagay yan eh. Yung mga, pero mo, may tatanong Ali, sa Batangas daw, 60 working days. My God, bago ka makapag-follow up ng transaction mo. Bakit ganun katagal? Di ba parang hindi mo maintindihan pagka ganyan katagal eh. Sa ngayon po, umiikot po 3 teams natin sa mga probinsya at mga regions po, no, na nag-explain po sa batas at nagkakaroon po ng consultation sa ating mga LGUs. At popondohan. Yan ang mahalaga popondohan yung batas na ito to make it work. Next year po, nakasaad dito, dapat may 300 million sila. Oo, tsaka yun, di ba? Yung ang dami-dami mo pupuntahan. May one-stop shop. Dapat laging, parang one-stop shop dapat yan eh. Ako, pag nakakakita ko ng mga ganyan, Yusek, lalo na yung mga nanggaling pa ng probinsya. Galing ko na malalayang probinsya na kailangan nila lumuwas dito sila kailangan mag-transact ng kung ano man yung mga kailangan nilang ayusin. Yung biglang sasabihin kulang, balikan nyo na lang po. Galing yan ng probinsya yan, hindi ba kayo konsiderasyon lang, di ba? Saka mukha yatang isa na lang yung application form, Yusek? Sa lahat. Yan po yung pinapag-aralan natin ngayon sa pagtulungan po sa DICT, yung sinasabi po natin na one form. Na hopefully ma-implement po natin yan na isang form lang po sa lahat ng mga kailangan natin na permits, katulad doon sa pagtayo ng negosyo. Kasama na po dyan yung SSS, PhilHealth, mga pag-ibig. Local tax, sanitary permit, zoning clearance, building clearance, fire clearance. Saka yung requirements ng LGU. Maganda yun. Ngayon nga po, dito po sa batas na to, kailangan po mag-re-engineer yung mga ahensya ng gobyerno, pati na po ng LGUs at pag-isipan po nila, pag-aralan kung alin pa po yung proseso na pwede po nila matanggal, no? At mapabilis yung mga transaction. Lalo na pag set up ng business na ganyan, time costs you money Na antala baka mamaya may inuupahan ka na, nag-umpisa na yung lease mo, tapos hinihintay mo pa yung mga, na mga requisitos na mag-deliver ang gobyerno, di po ba? Oo, ang dream po natin dito, kung pwede pong matapos na 1 oras ang application, sarap dun. Yun po yung objective po natin. Yan yung Anti-Red Tape Act of 2007 pinaganda. Iisa na yung application form, may one-stop shop, automated, di ba Yusek, sa tingin nyo din makakatulong din yan para mas makaka-encourage yan doon sa mga may plano magnegosyo kahit yung lalo na yung small and medium, di po ba? Diba? Parang alam nila na hindi na sila masyadong mahihirapan. Aba, sige, let's put up this business, ganyan-ganyan, di ba? Kailangan natin sa mga panahon na yan. Opo, ito nga po yung pinakagusto po ni Pangulo na matulungan po yung lalo na po yung mga maliliit na mga negosyante natin. Yung nakikita natin doon sa mga government agencies, nakakatulong yung pagkabit ng CCTV, di ba? Oo, malaking bagay yun. Kasi yung open drawer policy nawawala. Di po ba, Yusek? Kailangan mo, yun ang sinasabi. Kasi naghihintay na aabutan mo yung mga kada kibot mo, mag-aabot ka ng na mga, ang tawag nga doon, for the boys, di ba? Yan po nga yung, yan po yung ina-address po ng zero contact policy, na kailangan yung first time lang yung pwede kayong makipag-usap dun sa mga sa mga tatanggap ng mga papel. So initial contact lang, isa lang para isumitin mo yung requisitos, that's it. Tapos after that wala na.
Opo. para wala nang room for Para wala nang wala nang dahilan para ikaw pabalik-balikin pa at patagalin pa yung mo. Di ba Oo kahit nga. ako naman ikaw, Ali, di ba pag naglaan ka na ng araw, oras, Right. para Mag-off asikasuhin ka mo. minsan mag-off the day off ka di ba, Na- para asikasuhin. Hoping na maaayos mo ito doon sa araw na yon. Tapos biglang sasabihin sa'yo, hindi po, kasi pa may ganito pa. Hindi ba, di ba Pababalikin naiinis ka ka. talaga? Kasi may Tama. loss income. Opo, Oo. yung mga reklamo nga po nating mga mamamayan, sinasabi ho nila, magne-negosyo ka na nga, pinapahirapan na Oo, pa, di ba? Marami yung Yun kasi. po yung, Yun sa yun mga po yung gusto natin matanggal. mga Yes. na-attendan ko, attorney, na mga go-negosyo. Kasi grabe talaga yung ini-encourage mo talaga yung mga tao. Magtayo kayo negosyo. Imbis na mag-empleyado kayo, magtayo kayo ng negosyo, maging entrepreneur kayo. Let's make it easy for them. Saan ba isang agency na sinasabing parang ang hirap yung magpapa-approve ng mga permits? Saan ba yun? Sa LGU yan. Baka pupunta ka sa mga yung city hall, tagal-tagal, city di hall. ba? Sasabihin na, Yeah. ang hirap magpa-approve yan, tagal, pabalik-balik. Pag sinabing pabalik-balik, alam mo na may problema eh. Kasi ba ikaw sinabihan sa'yo, eto kailangan nyo i-submit, bumalik ka, din alam mo na. Pag pinabalik ka pa uli, may problema na, pabalik-balik ka na eh. Opo. Well, hopefully po, that will be a thing of the past. Yes. Once ma-implement po natin itong batas na to, sana po, yun, wala na po reklamo at mapapabilis na po yung mga transaction. Ito ang isang nirereklamo, yung amount na binayad, iba dun sa naka-indicate sa resibo. Madalas ko naririnig yan. Ngayon po, yung nga po, ano na po yan, bawal na po yan at pag magreklamo mo, pwede pong masuspend yung tao na humihingi ng mga lagay-lagay. Ang susi kasi sa pagreklamo po natin, pag tayo po ay inargabyado, kapag hindi to tayo magreklamo, tayo ay nagiging bahagi. Kailangan lagi tayong parte nung para maging mabago. Mabago. Oo, kasi Ngayon, pag nagreklamo, Yusek, wag naman natin pahirapan yung nagrereklamo sana. Pabalik-balik. Ay, hindi po. Dito po sa batas na to, yun nga pong authority shall entertain all complaints po, no? At sila po nga yung magpa-file pa ng kaso laban po sa government official, sa ombudsman, no? Kaya sa civil service. Right. So, it's enough na yung ako, sabihin ko, itong let's say ako, kumuha ko ng ganitong dokumento from them, ang tagal-tagal, pinabalik-balik ako. Hindi na ako mapahihirapan pa na a-attend ako ng mga hearing, a-attend ako ng mga pagsampa ng reklamo doon, Yusek. Opo, yun po yung gusto natin na mapabilis po lahat ng transaction ng sa ahensya ng mga gobyerno ngayon. No? At nasabi nga rin po ni Pangulong Duterte sa Jordan na maglalagay po siya ng isang bagong opisina para mapabilis pa yung mga aplikasyon, no? Sa pagnenegosyo. Babalikan namin kayo, Yusek, kapag na-plansya na yung implementing rules and regulations para ang dami nating text na Ang daming sumbong. ang daming tanong, pero Opo. kailangan natin po mahintay yung implementing rules and regulations para mas specific po yung ating mga sagot sa mga itatanong nyo. Yusek, Opo, maraming salamat. in fact, Mensahe nyo na lang. Ipapublish na po namin yung draft, Nung working IRR? draft. Nung na IRR. hopefully po within the week, no? Ayun. Okay. Opo. Para po, yun, bigyan nyo kami lahat ng comments ninyo at makita na rin po ng ating mga mamamayan yung pinaka-latest draft. Okay. At we welcome all suggestions, comments. Malaman ng ating mga kababayan what you are entitled to, no? Opo. Na Opo. madali at mabilis yung serbisyo ng ating pamahalaan sa atin. Dahil yan ang unang-una na pinuntirya ng Pangulo noon hindi ba? Ayaw Nakita niya. mo, Opo. Ayaw daw niya. Diba? Yusek, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa pagkakataon na ito. Thank you so Anytime po. much, Yusek. Yusek Attorney Roel Barba ng DTI, Undersecretary for Competitiveness and Ease of Doing Business Group. Ang linaw niya na, ease of doing business. Yan sana natin ang panig din kasi nga itong imbitasyon ni DTI Secretary Ramon Lopez sa PACC na makilahok na in crafting the IRR. Kasi naman, sa kanila Imbes lahat na sasampahan ng kasong administratibo dahil dun sa perceived delay nila na hindi pa naman pala. Kailan daw? October 20 pa pala yung deadline. Hindi pa pala sila Sana. delayed. Tatanungin sana natin si Commissioner. Commissioner kung
kung makikilahok sila. Pero nasa sa hearing daw? unbanked daw sila. May hearing. Pagbalik natin, makausap sana natin ang Pag-asa kahit saglit Yes, para kahit dun sa saglit mga lang. plano natin this weekend. Babalikan Double A sa Double D! Sa Double D, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A, sa Double Sa Double B! Double A sa Double D. Oy, tinatawagan natin yung Pag-asa no? Sana makausap natin. Tungkol nga dito sa sinasabing dato, super typhoon. Ang dami-dami na kasi mga may mga, alam mo naman ngayon sa... Basta yung natin social dyan, media, binabantayan ng Pag-asa isang malakas na bagyo. Sa ngayon, nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Mangkut na namataan sa layong 2,745 kilometro sa silangan ng Katimugang Luzon. Taglay ng bagyong pinakamalakas na hangin sa 130 kilometro 130 kilometers per hour. Malapit sa gitna at may pagbugso ng hangin na sa 160 kilometro bawat oras. Tapos may isa pang low pressure area ang namataan sa layong 200 kilometro sa hilagang bahagi ng Basco, Batanes naman. Ito, nasa linya natin si Ezra Bulkirin. Yan. Okay, ang ating Ng kailan po? Pag-asa. Good morning, Ezra. Ezra. Kailan natin inaasahan na pumasok sa Philippine Area of Responsibility itong si sino ba, si Mangkut ba muna? Yes po, itong si Typhoon Mangkut na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, inaasahan natin na sa Wednesday po ito papasok ng payout. Wednesday. Opo. Wednesday, pagpasok niya ng Philippine Area of Responsibility, inaasahan na natin na hanggang kailan yung sama ng panahon. Well, Wednesday to Monday. Wow. Pag Monday po, inaasahan natin na makakaranas pa rin ng mga pagulan, pero yun na po yung parang time na palabas na siya ng Philippine Area of Responsibility. So Ezra, papasok siya sa Philippine Area of Responsibility ng Wednesday. So ano aasahan nating panahon on Thursday and Friday? May mga maaapektuhan ba niyan? Like yung mga flights, yung mga sasakyang pandagat? Okay, sa magiging panahon po sa darating na Thursday and Friday, yung buong Luzon, inaasahan natin na magiging maulap yung mga kalangitan na may mga pag-ulan. Itong mga pag-ulan na ito mula moderate to heavy yung mga pag-ulan. Then sa Visayas and Mindanao, expect na natin yung western side ng ating bansa makakaranas po ng moderate to heavy rains din. And then in terms of sa baybaying dagat, yung magiging sea condition po natin, posible na pong magtaas tayo ng gale warning o yung magiging rough to very rough po yung ating sea condition. Kaya yung mga kababayan nating mga isda, yung may maliit na sakyang pandag, pinapayuhan po natin na wag po muna pumalaot sa magiging issuance ng ating gale warning. Kasi di ba sinasabi parang... ito ba yung parang Yolanda ba ito, Ezra? Ang sinasabi na super typhoon Super daw typhoon ito. kasi parang Yolanda raw. Ganun ba talaga ito? Unless lumihis, Unless What are the lumihis chances or na liliis siya? malusaw, malabo yata, Sa ngayon po, sa nakikita natin, bali typhoon pa lang po siya. So, pero hindi po natin inaalis yung posibilidad na maging super typhoon din ito. Mga kailan natin malalaman yan na magiging super typhoon? Habang nasa dagat po kasi siya, mataas yung chance o may posibilidad na ito ay mag-intensify as super typhoon. Pero sa ngayon po, typhoon, inaasahan natin na ito ay papasok ng Philippine Area of Responsibility as typhoon pa din. Abangan na lang natin yung mga susunod na mga advisory from Pag-asa, especially this coming Wednesday na papasok sa PAR itong bagyo na ito. No? Okay, thank you, Ezra. Okay po, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Salamat, Ayan Ezra. Please be guided accordingly at manalangin tayo na lumihis yan. Lumihis na lang. Text pabaon ng ganda. A saint was asked, what is anger? He gave a beautiful answer. It is a punishment we give to ourselves for somebody else's mistake. Oo nga. Tinanong ang isang santo, ano ang galit? Nagbigay ng isang magandang sagot yung santo. Yan ang galit ay parusa natin sa ating sarili para sa pagkakamali naman ng iba. Oo nga. Di ba pag nagagalit ka, pinapahirapan mo sarili mo? Yes, and with that, maraming salamat sa ating nakasama. Lagi namin paalala sa inyo kahit ano pa pinagdadaanan nyo. Daanan nyo lang, huwag nyo tambayan. Always remember, don't ever forget, God is so good. All the time, hoy! All the time.
Namumuong super typhoon nakatakdang pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules. AFP Chief Carlito Galvez itinangging may paksyon sa sandatahang lakas kaugnay sa issue ng pagpapawalang bisa sa amnestiya kay Senador Trillanes. Bodega ng plastik sa Malabon nasunog. Itinanggi ng Liberal Party na may balak silang patalsikin si Pangulong Duterte. Ayon kay Vice President Leni Robredo, magkaiba sila ng partido ni Senador Antonio Trillanes at wala rin daw koneksyon ng LP sa Communist Party of the Philippines na pinagbibintangan din ng Pangulo. Sabi pa ni LP President Kiko Pangilinan, hindi destabilization ang pagsalungat at lagi na lang daw oposisyon ang sinisisi kapag nasasangkot ang administrasyon sa iskandalo. Si CPP Founding Chairman Jose Maria Sison naman, Anong next? sinabing hindi lamang sila ang may ayaw sa Pangulo kundi maging ang sambayan ng Pilipino ay gusto nang palitan si Duterte ng isang matinong leader. Nauna rito, sinabi ni Pangulong Duterte na balak siyang patalsikin sa Oktubre.